Big Pasabo, good news. PRRD kumpirmado na. VP Sara na iyak sa tuwa. Palasyo nagkagulo sa pagbalik. Aba, magbalik. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito nga, etong Malacanang daw, abay bigla-bigla ang nalang pumunta doon sa ICC at gustong, ewan ko, anong gusto nilang gawin. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros, ang mga idol natin. At syempre isa din dyan si Sir Banat Bay. Pagpatuloy natin. Kausapin ba? Dukutin na naman ba? Malacanang. Dukutin eh. Ito ng ICC. Baka naman lasunin, hindi natin alam. Ano ba talaga yan? Kasi again, hindi naman sa masama ang tingin natin o masama ang ating iniisip. Kaya lang the mere fact na hindi ka nagpaalam, may masamang bala ka. Diba? Meron kang gagawin na hindi maganda. Hindi ka nga nagpaalam eh. Na alam mo na kailangan magpaalam ka kung pupunta ka doon. It is not your ICC is not under our jurisdiction. Kung dito sa ating kinulong, anytime kung gustong dalawin ng gobyerno at may kailangan, pwede niyong gawin yun. Akala ko ba wala na silang pakialam kay PRRD? Bakit pumupunta pa sila doon? Diba? Sinasabi nga nila na na wala na silang kumbaga ICC na ang bahala kay PRRD tapos pumupunta sila doon. Ano yun, dumadalaw ba sila? Hindi, Sir Banat Bay. Baka mamaya meron silang good news, 'di ba? Malay mo baka naisip na nila at tumulong na sila para mapakawalan si PRRD. Bigyan din naman natin ng positive sign. 'Di ba? Malay natin baka ganoon, 'di ba? Kasi hawak ninyo yung Bureau of Correction. Pero kung sa ibang bansa na hindi sa ilalim ninyo ang ICC at may sarili silang patakaran na dapat pamilya lamang ang magsasang-ayon. Oh, 'di ba? Sabi nga ni VP Sara Duterte, pamilya lang, pamilya. Ang ibig sabihin siya. Ganun na kasimple yun. Siya lang ang may authority kung ang isang tao papapasukin o hindi. Hindi yung si Kaufman. Siya. Diyan pa lang, yung issue na matagal na ginawang issue ng ilang mga siraulong vlogger na sinasabi nila, si Kaufman, hindi pinapasok. Ayan o, mismong si VP Sara na ho nagsabi, pamilya lang. Siya lang sa madaling salita. Pamilya lang. Siya, si Baste, si Kitty at saka si Pulong. Pamilya lang. So ang may karapatan lang talaga na magbigay ng passes doon sa mga papasok kay PRRD is yung pamilya lang. O kung sino yung dadalaw. Hindi si Attorney Kaufman. Ayan, hindi si Attorney Kaufman. Bakit pupunta doon yung Malacanang? O pupunta pa ba? Pupunta lang? Paalam sila kay VP Sara. Yung talagang by blood, relative by blood, ang maaaring magdesisyon. Si VP Sara na, hindi si Kaufman. Malinaw? O sa mga sa mga kasi abogado lang si Kaufman di ba? Nabiktima ng fake news. Malinaw po yan si VP Sara. Pakinggan natin. Naglabas. Sandali lang, wala yung video. Daldal ka kasi ng daldal Banat Bay. Ito yung video. Sandali, baka mamaya ibang video yung lumabas na ito. Delicates. Ito. Ayan. Pasok, Banat Bay! Ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa Malacanang na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang pahintulot mula sa pamilya Duterte ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni VP Duterte, pang-aabuso ito sa patakaran ng consular visit at inilalagay nito sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo. So hindi sila nagpaalam. Talagang mali yun. Kailangan may consent talaga ng pamilya yun kung pupunta sila. Siyempre kung may mangyari kay PRRD, sino ba ang sisisihin dyan? Siyempre kayong mga nagpunta dyan. Alang nga namang isisi nyo sa pamilya ni PRRD yan. Kailangan nagkakaroon kayo ng consent sa kanila. Diba?
Hindi pa pwedeng basta-basta na lang kayo nagdedesisyon sa pagpunta na hindi nyo pa sinasabi sa kanila. Oh. Mali yun. Babala pa nito, mananagot ang ICC, gayon din ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung may masamang mangyayari Yun sa ang kanyang sinasabi ama. natin. Tama Anya, yun. hindi Kung may talaga may mangyayaring masama kay PRRD, gaya nung after ng pagpunta nila, mamaya pag alis nila, o wag naman sana, bigla may mangyari kay PRRD. Kahit ba sabihin sa sakit, no? Kasi sa sakit, yung ano na yun, nanggaling. Siyempre, pag-iisipan pa rin sila. 'Di ba? Dahil hindi sila nagpaalam eh. 'Di ba? Hindi sila nagpaalam. Mali yung ganun. Lahat pwede nang i-akusa sa kanila. Lahat pwede nang ibintang sa kanila. Kahit sabihin natin hindi nila ginagawa. O, di ba? O, binibigyan ko pa kayo ng katwiran, ha? O. Kaya mali yun. Dapat nagpapaalam kayo kay VP Sara sa pamilya niya. Di ba? Bago kayo pumunta. Kailangan ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klase ng pagbisita dahil ang pamilya nito mismo ang nag-aalaga at kumakalinga sa kanya. Yes. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ng Malacanang hinggil dito. Okay. Ito. Ano ba muna yung pahayag? Okay? Ano po ba muna yung pahayag ng ating Vice Presidente na soon to be the President of our country? Excuse me po. Ayan. Ito. Hindi ko po kasi nailagay. Ilalagay po natin para mas maganda ho, ha? At maintindihan nyo kasi importante ho na ma-interpret natin ito ng talagang swak na swak ika nga. Kasi hanggang hindi mo mababasa ito, medyo bitin yung balita. Ayan. Papakita natin. Ito, ayan. Ayan po ang statement. At syempre, para mas maiintindihan ng taong bayan, atin Medyo po itong malabo. tatagalugin. Ha? Atin po itong Yan, basahin na lang ni Banat Bay. i-interpret bawat sentence. Okay? Para mas malinaw. Simulan natin. Sabi dito, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. Sa Tagalog, nakakatakot ang impormasyon na natanggap ko mula sa Malacanang. Nakakatakot. Naku po, na may inulat tungkol kay dating Pangulong Duterte na isinumite kay Marcos ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague. In English, the official entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check. Naku po. And interviewed FPRRD. Sabi dito, pumasok ang mga opisyal sa kulungan gamit ang maling dahilan. Para naman kasing bastusan fake yung news na naman pagpasok. itong Malacanang. Alam mo naman, mula nung naupo dyan si Lucy Claire, talagang dumami ang fake news doon. Maling impormasyon na magsasagawa ng welfare check at in-interview si PRR. Gago! Alam na nga natin, di ba, nagkakaproblema nga po dahil sa kanyang kalagayan, yung kanyang memory ay wala na nga, nahihirapan na nga dahil sa kanyang kalagayang health status dyan. Bakit in-interview? Remember, di ba? Tsaka ano pa bang ano nila? Ano pa bang dahilan nila? Ano pa bang kailangan nila kay PRRD? Gaya nga na sinabi ko 'di ba? Sila na mismo ang nagsabi na hindi na nila papakailaman yung kaso ni PRRD. 'Di ba? Kung sinabi nyo, di panindigan nyo. 'Di ba? Sinabi nyo, ICC na ang magdedesisyon kasi nandudoon na siya. Tapos ngayon, pupuntahan nyo ng ganyan. Abay, mali yun, tas hindi pa kayo magpapaalam sa pamilya. Anong purpose? Para saan? Welfare check? Purpose pa ba niyan? 'Di ba? Sabi nga ni Sir Banat Bay, hindi naman siya dito nakakulong. 'Di ba? Sa ibang bansa sa so wala na kayong karapatan. Dinala niyo nga siya sa ibang bansa 'Di ba? Sa pagdala pa lang sa kanya sa ibang bansa, pagdala niyo doon, pagpapakulong niyo sa kanya sa ibang bansa, wala na kayong pakailam sa kanya. 'Di ba? Tapos ngayon gumaganyan kayo. Ano bang pinapakita niyo? Na concern o sumasagap ng chismis kung buhay pa si PRRD, sumasagap ng chismis kung malakas pa si PRRD, ganun ba yun? There is a law that says whatever you say against you might be used, di ba? Against you. Ang gulo nun Hindi, basta sabi doon, sa madaling salita yung Miranda rights, sabi, huwag kang magsalita, may karapatan kang hindi magsalita kasi ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Yes. So, delicate suyo mga kababayan, di ba? Delicate suyo na maaaring yung mga interview na ito ay gamitin sa kanya laban sa kay Pangulong Duterte
at gamitin dyan sa korte sa ICC na dapat ay laging may kasamang abogado. Oo. Kasi nga syempre kinakausap nila si PRRD. Alam naman natin si PRRD may edad na. So yung kaisipan niya hindi na medyo maayos gaya ng dati. 'Di ba? Medyo makakalimutin, medyo baka kung ano yung masabi niya, 'di ba? Ganun 'yan eh. Hindi dapat na si PRRD lang yung kinakausap nila, dapat may abogado, may kamag-anak, dapat may ganun sa legal na proseso nila kakausapin na merong witness, may tao ron. Hindi pa pwedeng yung ganyan lang si PRRD. Anong tingin nyo kay PRRD? 20 years old? Gago! Bakit na rin kumalaki nyo? Hindi, alam mo kung bakit? Dinukot nyo na nga si Pangulong Duterte sa maling paraan. Tapos eto na naman kayo. Iproprosecute nyo sa maling paraan na naman, di ba? Gago! The said official clearly, sabi, abuse the rule of detention unit concerning consular visits. Malinaw na inabuso ng mga datorang opisyal ang patakaran ng kulungan tungkol sa mga pagbisitang konsular. Oo. Gago! Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. Mula pa noong Marso, laging may isa o dalawang miyembro ng pamilya na bumibisita araw-araw kay Pangulong Duterte para masigurado ang kanyang kaligtasan at makataong pagtrato. Sunod, the permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD, ito yung abducted, to intrude upon him without seeking permission from family member who are in The Hague places his life in safety and imminent danger. That's right. Ang pahintulot na ibinigay ng ICC na payagan ng mga ahente na mismong gobyerno na dumakip kay FPRRD na lapitan siya nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kapamilya na nasa dahig ay naglalagay sa kanyang buhay at kaligtasan sa matinding panganib. Yes, totoo yan. Gago! Kailangan mo yan. Yan, Ayan. If such claim welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen is death in custody. Naku po, death! Oh. Gago! As a direct result of this intrusion, the false pretense of conducting a welfare check. Naku po. May plano kaya ang Malacanang? Yan ang tanong natin. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Sabi niya sa Tagalog, kung papayagan pang magpatuloy ang ganitong huwad na welfare check, dapat handa ang ICC at pamahalaan ng Pilipinas na sagutin ng buong direkta. Naku po. Kasi, di ba, ano yung dahilan nila? Maganda ba yung dahilan nila? Di ba maganda? Di ba? Siyempre, maiisip talaga ng karamihan, mayroong hindi maganda. Ako kasi nasabi ko, baka mamaya is maganda naman. Baka mamaya tutulong na sila makalaya si PRRD, di ba? Baka mamaya nakukonsensya na sila sa ginagawa nila or talagang pwede nilang gamitin yan na eto, pampataas ng trust rate to. Tulungan na nating makalaya si PRRD para tumaas-taas naman yung trust rate. Malay natin, ganun ha. Binibigyan ko na ng katwiran ha. Hindi ako nag-iisip ng masama doon sa pagpunta nila, pero syempre hindi pa rin mawawala sa isip ng mga tao yun. Kasi hindi kayo nagpaalam eh. Ang anumang kapahamakan na mangyayari kay Pangulong Duterte, kabilang na sakaling mangyari pinakamalala, ang kanyang pagkamatay na habang nakakulong bilang direktang resulta ng pag-iipasok na ito ay na maling pagpapanggap na ito isang welfare check. Naku po, hindi maganda yan. Gago! Malacanang, may balak ba kayong ganun na yan, ichugi si Pangulong Duterte? Hindi, sa totoo lang, no? Ano naman, no? Kahit naman isipin nila o gawin nila yung ganung bagay na wag naman, hindi naman nila gagawin siguro yun. No? Halimbawa lang naman. Kung may mangyari kay PRRD na di maganda na ganun. Para saan? May maitutulong ba yun? Sa totoo lang, kung mangyari kay PRRD yun, na wag naman sana, mas lalong titindi yung galit ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Mas lalong magagalit sa administrasyon. Papayag pa ba sila na yung galit ng mga tao triplihin pa nila? Diba? Baka mamaya yung mga taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte maglabasan at magsiklab. Diba?
anong gagawin nila? Kaya kung isip nilang ginagamit nila, hindi nila pwedeng gawin yung mga ganong bagay. Siguro hindi naman nila gagawin yung ganong bagay. Baka nga mamaya may check lang silang ginagawa. Kasi once na may mangyari kay PRRD, wala namang maitutulong eh. Hindi naman si PRRD yung tatakbo sa susunod na eleksyon. Diba? O pag may nangyari kay PRRD, iniisip nila hihina. Yung mga Duterte mawawala ng pananampalataya, yung mga sumusuporta sa Duterte, yung mga kaalyado ng Duterte mawawala ng pananampalataya sa mga samahan nila. Hindi yun. Mas lalo silang magiging matibay, mas lalo silang lalaban. At mas lalo silang magagalit, mas lalo silang maghihimagsik. Mas lalo nilang lalabanan kung ano yung nangyayari ngayon. Yun ba yung gusto nilang mangyari ng mga tao na pumunta kay PRRD? Diba? Kaya siguro wala namang masama silang balak. No? Ako nagtatanong lang ako. Kasi may balita. Kung isip ang gagamitin nila, ha? Diba? Lagi ko nga sinasabi, yung future ang isipin nyo, wag yung present. Diba? Tayo. Diba? Meron tayong napanood noon na may pinadudukot. Hindi na natin sasabihin kung sino yung gusto magpadukot. Yan din ay pinaghihinalaang pumondo ng mga manggugulo sa Malacanang o dyan sa Menjola para mag-declare ng martial law. Ano pa? Dagdag. These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular function and we strongly object to such visit. Ito'y walang iba kundi ang mga utos ni Marcos. Natinago bilang mga konsular na tungkulin at mariin namang itinutulan ang mga ganitong pagbisita. Ito matindi to. Matindi yung kasunod na sentence, sabi dito. FPRRD does not need you, mother pa. Wala ganun. Dapat may ganun eh. FPRRD does not need you, mother, father. Ganun. So, totoo naman talaga, hindi naman sila kailangan ni PRRD. Diba? Ginugulo pa nila yung tao eh. Parang gusto nilang stressin eh, no? Parang sila may atraso sila kay PRRD tapos papakita pa nila yung pagmumukha nila kay PRRD. Diba? Parang gusto talaga nilang inisin. Parang kukunin ko inis na itong tao na to. O kahit inisin nyo yan si PRRD, nako, wala ding maitutulong sa inyo yan. Diba? Gago! Our family will take care of him. Hindi kakailangan ni Pangulong Duterte at ang pamilya namin ang mag-aalaga sa kanya. Ha? Gago! Ito si Marcos, alaga. Ito tuloy ang balik sa iyo ni Pangulong Sara Duterte, sabi niya dito. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of single welfare check from the Philippine government. Kayong mga OFW magpapatunay niyan, di ba? Kayong mga OFW magpapatunay niyan na kayo ba ay naaalagaan. Kasi sinasabi dito, dapat malaman ni Marcos na marami tayong mga Pilipino sa ibang bansa nakakulong, nagdurusa, pinababayaan o kinakalimutan na hindi man lang nabigyan ng kahit isang welfare check mula sa pamahalaan ng gobyerno. Gago! Alam mo basta mamaya. Oh. Parang they need unfair you, naman. but you have failed them. Oh. Kailangan kanilang ulit nabigo mo sila. Ako, Tapos kay PRRD, para sila nagkukumahog. Mag-welfare check. Oh. We Filipinos deserve better. Kaming mga Pilipino ay nararapat sa mas maayos. Oh. Sabi dito, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Translation, Sara Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Translation. Alam mo ito ladies and gentlemen, malinaw po ito. Malinaw na meron silang paglabag na batas na naman. Oo. Mali yun. They Paglabag use the talaga yun. Erich Theory 101. Theory 101. Sometimes, the law should be bent. Ayan, nauso yung bendalo. Yan yung ginagamit nila eh. Sa kakabend nila ng law, sila yung napapahamak sa ginagawa nila eh. At syempre, sinang-ayunan. Uy, nako, dapat 3 years na. 3 years na lang or 2 years. Magpakatino na sila sa mga ginagawa nila. Magdesisyon na sila ng maayos. Diba? Hindi yung ganyan na bulagsak silang magdesisyon. Baka
pulutin kayo sa ano. 'Di ba? Ako. Yan ng Remulla 102. Gago! Ano yun? Yes, Your Honor. Ang lupit ng bayan natin, ano? Lawless country. Sometimes you can bend the law. Oh. Because of the Vox Populi. Sometimes may ganun tayo eh. May sintu-sintu talaga tayo mga Pilipino. Mantakin mo, senador natin, tagagawa ng batas. Ayaw sumunod dun sa ginagawa nila. Anak ka ng weteng. At yung tagapagpatupad ng batas, ha? Ibang batas ang ipatutupad. Magugulo mga utak eh. Saan ka naman nakakita ng gayon? Only in the Philippines. Kaya tuloy, ito nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Mukhang may extrajudicial na naman silang ginagawa dito. Di ba? Kasi again, only the family, sabi nga, only the family can approve kung sino bibisita. Only the family. Wala nang iba. Kung sino man ang sinang-ayunan, yun lang, wala nang iba. Pamilya lang. Hindi ho si Kaufman, hindi ho yung iba pang abogado, hindi po yung prosecutor o kung sino man. Yung lamang pong pamilya. Bakit hindi kayo nagpaalam? Malacanang. Di ba? Yan ang tanong eh. At ladies and gentlemen, sumagot ang Malacanang. Wag kayo. Sumagot. Bakit kanyo? Sumagot ang Malacanang at ang kanila pong sagot ay hindi nila dininay. Naku po. Ayan po, oh. Sabi, PNA, mismong sa ahensya ng PCO yan. BP Duterte's OFW neglect allegation. Big lie. O Banat Bay, sabi mo, hindi sumagot. Oo, hindi yung sumagot. Bakit kanyo? O ayan oh, hindi naman niya sinagot yung tungkol sa pagbisita at hindi pagpapaalam. At yung balak o yung pagdududa ni BP Sara Duterte merong gagawing masama kay Pangulong Duterte. Hindi sinagot na Malacanang yun. Ang sinagot lamang na Malacanang, ayon mismo sa kanilang pahayagan, ay yung akusasyon lamang ni VP Sara Duterte na hindi inaalagaan ng OFW. Ayun. Tama, no? VP Duterte's OFW neglect allegation, big lie, says Palas. Kumbaga, yun lang ang sinagot niya. Pero nga yung kay PRRD, hindi nila sinagot. Confidential yun, ha? Nako, ha? Dapat sinagot na rin nila, di ba? Kaya yung mga tao, kung ano-anong naiisip kasi sila, kasi sa kanila kasi yung mga sila mismo naglalagay sa kaisipan ng tao na pag-isipan sila ng hindi maganda eh. Gago! Tandaan ninyo ha, 3 yung akusasyon ni BP Sara Duterte dito. Number 1, hindi kayo nagpaalam. Number 2, may masama kayong balak. Number 3, alagaan nyo o ninineglect ninyo ang mga OFW natin. Dun sa 3 na yun, isa lang ang dininay. The rest, hindi ho dininay. Gets nyo? Isa lang po ang dininay. Ito lang. Yung dumalaw kayo, hindi nyo dininay. Yung may plano So, kayo masama, inaamin hindi nila. nyo dininay. Inaamin Ito nila. dininay nyo. Oo. Yung ano? Inaamin nila. Oo. Yung nagsisinungaling, ika nga. Na merong neglect ng OFW. Ayun, natating nato kaya ng video na nagmula kay Pinas Banat TV. At syempre nato kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.